Hello, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang araw po sa lahat. At welcome po sa Shared Faith with Carol. Ngayon po magbabasa po tayo, tuloy-tuloy po ang ating pagbabasa sa Book of Exodus or Exodo. Day 4 na po tayo ngayon and we will be reading chapters 7 and 8 ngayong araw na to. So marami po tayong madidiscover dito, makikita natin ang kilos ng kamay ng Panginoon para iligtas ang bansa o ang bayan niyang Israel. So tayo po muna ay manalangin bago po tayo mag-umpisa. Let's pray po. Hallelujah God. Thank you Jesus. Salamat Panginoon sa panibagong araw na to. Ama, tinataas namin, O Lord, ang aming pagbabasa sa araw na to, O Diyos. Lord Jesus, anuman po ang aming mga naging kasalanan, patawarin niyo po kami. Linisin niyo po ang puso namin ng iyong banal na dugo. Lord Holy Spirit, we ask and pray for your guidance po sa aming pagbabasa. Pinubuksan po namin ang aming isipan, ang aming puso, kung ano man din po, Lord, yung mga lessons na gusto ninyo, Lord, na matutunan namin. Lord, we pray, God, na maintindihan po namin ito, God. Salamat po, Lord. We entrust to you this Bible reading time. This we pray po in Jesus' precious name. Amen, amen, and amen. Okay, so start na po tayo. Exodo Kabanatang 7. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng Faraon at ang kapatid mong si Aaron ang magiging tagapagsalita mo. Lahat ng sabihin ko sa iyo ay sasabihin mo kay Aaron. Siya naman ang magsasabi sa Faraon na payagan na kayong umalis ng Ehipto. Ngunit patitigasin ko ang puso ng Faraon at gumawa man ako ng maraming kababalaghan sa Ehipto ay hindi siya makikinig sa iyo. Kung magkagayon, ipadaram ako sa kanila ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko ang buong Ehipto at ilalabas ko mula roon ang aking mga hukbo, ang aking bayan, ang mga Israelita. Makikilala ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh kapag natikman nila ang bigat ng aking kamay at inilabas ko na sa Ehipto ang mga Israelita." At ginawa ni na Moises at Aaron ang lahat ng inutos ni Yahweh. 80 taon si Moises at 83 naman si Aaron nang makipag-usap sila sa Faraon. Ang tungkod ni Aaron. Sinabi pa ni Yahweh kina Moises at Aaron, "Kapag sinabi sa inyo ng Faraon na magpakita kayo ng kababalaghan bilang katunayan ng pagkasugo ko sa inyo, sabihin mo kay Aaron na ihagis ang kanyang tungkod sa harapan ng Faraon at magiging ahas iyon." Nagpunta nga sila sa Faraon tulad ng sinabi ni Yahweh. Pagdating doon, inihagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa harapan ng Faraon at ng mga tauhan nito, at naging ahas nga ang tungkod. Kaya ipinatawag ng Faraon ang mga matatalinong tao at mga salamangkero at sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan ay ipinagaya ang ginawa ni Aaron. Inihagis nila sa lupa ang kanilang mga tungkod at naging ahas din, ngunit ang mga ito'y nilulon ng tungkod ni Aaron. Gayunmay nagmatigas pa rin ang Faraon at hindi nakinig kina Moises at Aaron gaya ng sinabi ni Yahweh. Ang unang salot naging dugo ang tubig. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Nagmamatigas ang Faraon, ayaw pa ring paalisin ang mga Israelita. Kaya bukas ng umaga, dalhin mo ang tungkod na naging ahas at hintayin mo ang Faraon pagpunta niya sa tabing ilog. Sabihin mo sa kanya ang ganito, 'Pinapunta ako rito ni Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreyo, upang sabihin sa iyo na payagan mong umalis ang kanyang bayang Israel at sumamba sa kanya sa ilang. Hanggang ngayon ay ayaw mo pa ring sumunod. Ngunit tiyak na kikilalanin mo si Yahweh sa pamamagitan nitong gagawin niya. Tingnan mo, ihahampas ko sa ilog Nilo ang tungkod na ito at magiging dugo ang tubig, at mamamatay ang mga isda. Dahil dito babaho ang ilog at hindi maiinom ng mga Ehipsyo ang tubig." Idinugtong pa ni Yahweh. "Pagkatapos sabihin mo kay Aaron na itaas ang kanyang tungkod at sumpain ang lahat ng tubig sa Ehipto. Ang lahat ng tubig sa mga ilog, kanal at lawa ay magiging dugo, pati ang nasa mga batya at tapayan." Ginawa ni na Moises at Aaron ang inuutos sa kanila ni Yahweh. Sa harapan ng Faraon at ng mga tauhan nito ay inihampas ni Aaron sa tubig ang kanyang tungkod at naging dugo nga ang tubig. Namatay ang mga isda at bumaho ang ilog, kaya't hindi mainom ng mga Ehipsyo ang tubig nito. Naging dugo rin ang lahat ng tubig sa buong Ehipto. Ngunit nagaya rin ito ng mga salamangkerong Ehipsyo sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan, kaya't lalong nagmatigas ang Faraon. Ayaw pa rin niyang pakinggan sina Moises at Aaron,
tulad ng sinabi ni Yahweh. Ang ginawa nila ay hindi pinansin ng Faraon, umuwi na lang ito sa palasyo. Samantala, ang mga Ehipsyo ay humukay sa tabing ilog upang kumuha ng inumin sapagkat hindi nila mainom ang tubig sa ilog. At lumipas ang 7 araw mula nang hampasin ni Yahweh ang tubig. Exodo Kabanatang 8. Ang ikalawang salot, ang napakaraming palaka. Pagkaraan noon, sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pumunta ka sa Faraon, sabihin mong ito ang ipinapasabi ko. Payagan mo nang umalis sa mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi ka pumayag, patuloy kong pahihirapan ang buong Ehipto. Pupunuin ko ng palaka ang ilog Nilo. Papasukin ng mga ito ang palasyo at aakyatin pati higaan mo. Papasukin din ng mga ito ang bahay ng mga tauhan mo at ng lahat ng Ehipsyo. Ganoon din ang inyong mga lutuan at lalagyan ng pagkain. Ikaw, ang iyong mga tauhan at ang buong bayan ay pahihirapan nito." Sinabi pa ni Yahweh, "Sabihin mo naman kay Aaron na itapat niya sa ilog ang kanyang tungkod, gayon din sa mga kanal at mga lawa upang mapuno ng palaka ang buong Ehipto." Ganoon nga ang ginawa ni Aaron. Umahon sa ilog ang mga palakang di mabilang sa dami at kumalat sa buong Ehipto. Ngunit nagaya rin ito ng mga salamangkero sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan. Ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, "Hilingin ninyo kay Yahweh na alisin ang mga palakang ito at papayagan ko na kayong maghandog sa kanya." Sinabi ni Moises, "Karangalan kong malaman kung kailan ninyo nais na idalangin ko kayo kay Yahweh, pati ang inyong mga tauhan at nasasakupan, at mawawala na ang mga palaka, maliban ang mga nasa ilog." Bukas kung ganoon, sabi ng Faraon, matutupad po ayon sa inyong sinabi para malaman ninyo na walang kapantayan Diyos namin si Yahweh. Mawawala ang mga palaka at ang matitira lamang ay ang nasa ilog. Lumakad na sina Moises at Aaron at tulad ng pangako nila, idinalangin ni Moises na alisin ang mga palakang nagpapahirap sa Faraon. Tinugon naman siya ni Yahweh, namatay lahat ang mga palaka sa mga bahay at mga bukid. Ibinunton ng mga Ehipsyo ang mga patay na palaka at umaalingasaw ang baho nito sa buong Ehipto. Ang ikatlong salot, ang mga niknik. Ngunit nagmatigas muli ang Faraon nang ito'y makahinga na naman ng maluwag. At tulad ng sinabi ni Yahweh, hindi pa rin siya nakinig kina Moises at Aaron. Inutusan ni Yahweh si Moises na sabihin kay Aaron na ihampas sa lupa ang tungkod upang maging niknik ang lahat ng alikabok sa buong Ehipto. Inihampas nga ni Aaron ang tungkod at ang lahat ng alikabok sa buong Ehipto ay naging niknik na labis na nagpahirap sa mga tao at mga hayop. Pinilit ng mga salamangkero na magpalitaw rin ng niknik sa pamamagitan ng lihim nilang karunungan, ngunit hindi nila ito nagawa. At ang mga tao't hayop ay patuloy na pinahirapan ng mga niknik. Dahil dito'y sinabi ng mga salamangkero sa Faraon, "Diyos na ang may gawa nito." Ngunit hindi rin natinag ang kalooban ng Faraon. Hindi rin siya nakinig kina Moises at Aaron, tulad ng sinabi ni Yahweh. Ang ikaapat na salot, ang mga langaw. Dahil dito sinabi ni Yahweh kay Moises, "Bukas ng umaga, hintayin mo ang Faraon pagpunta niya sa ilog at sabihin mong payagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi niya pinayagan, padadagsain ko siya ng makapal na langaw, pati ang kanyang mga tauhan at mga kababayan. Mapupuno ng langaw ang mga bahay ng mga Ehipsyo, pati ang lupang kanilang lalakaran. Ngunit ililigtas ko ang lupain ng Goshen, ang tirahan ng mga Israelita. Hindi ko sila padadalhan ni isa mang langaw para malaman niyang ako si Yahweh ang siyang makapangyarihan sa lupaing ito. Sa pamamagitan ng kababalaghang gagawin ko bukas, ipapakita ko na iba ang pagtingin ko sa aking bayan at sa kanyang bayan." Kinabukasan, ginawa nga ito ni Yahweh. Dumagsa sa Ehipto ang makapal na langaw hanggang sa mapuno ang palasyo ng Faraon, ang bahay ng mga tauhan niya, at ang buong Ehipto. Dahil dito'y nasalanta ang buong bansa. Kaya ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron at sinabi, "Sige, maghandog na kayo sa inyong Diyos. Huwag lamang kayo lalabas ng Ehipto." Sumagot si Moises, "Hindi po maaaring dito sa Ehipto. Magagalit po sa amin ang mga Ehipsyo kapag nakita nila kaming naghahandog kay Yahweh sa paraang kasuklam-suklam sa kanila. Tiyak na babatuhin nila kami hanggang mamatay."
Ang kailangan po'y maglakbay kami ng 3 araw at sa ilang kami maghahandog kay Yahweh tulad ng utos niya sa amin. Sinabi ng Faraon, papayagan ko kayong umalis, ngunit huwag kayong masyadong lalayo at ipanalangin din ninyo ako. Okay, so obserbasyon naman po tayo ngayon. So dito makikita natin ang mga kababalaghan na ipinakita ni Yahweh sa mga Ehipsyo at Israelita. Ang kamay ng Panginoon ang kumikilos, yun ang number 1. Ang lahat ng nangyayari ay hindi basta sakuna, kundi malinaw na kilos ng Diyos upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. So, ang ganda ng storya, no? Kitang-kita naman talaga, kamay ng Panginoon ang kumilos doon. Next is, ipinapakita ng Diyos kung sino siya sa pamamagitan ng mga salot. So, hindi lamang para parusahan ng mga Ehipsyo, kundi upang ipakilala sa kanila at sa Israel na siya ang tunay na Diyos. Okay, ito naman yung mga salot. Kapangyarihan ng Diyos laban sa Ehipto. So, yung unang salot, ginawang dugo ang tubig sa ilog Nilo. Imagine paano ka iinom ng tubig. 'Di ba? Doon sila kumukuha ng tubig. Next is ikalawang salot, mga palaka naman. Hanggang sa mga kainan mo, lahat sa buong bahay may palaka. So, talagang nakakakilabot. Ikatlo namang salot, mga niknik. Ito po ay maliliit na insekto. So, yung sindami ng buhangin, yun ang sindami ng mga niknik. Grabe. Ganun yung ginawa ni God. Pangatlong salot yon. Pang-apat naman na salot ay mga langaw naman, na puno ng langaw ang kanilang bahay, lahat, pati yung sa mga hayop, talagang dumidikit sa balat nila yung mga langaw. So lahat ito, pinakita to ni God sa mga Egyptians, lalo na kay Pharaoh. Ang naapektuhan dito ay yung mga Ehipto. Ang mga Israelita, exempted sila. So, ang galing lang. Tapos mapapansin natin, bagaman ginagaya ng mga salamangkero na mga Egyptians ang ilang salot, tanging si Yahweh lamang ang may kapangyarihang magtanggal ng mga ito. Gustong ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa mga Israelita. Gusto niyang malaman nila kung gaano siya ka-powerful and kung gaano din naman niya kamahal ang Israel at iniingatan sila. Next is, ang pabor ng Diyos ay nasa mga Israelita. Kahit nasa gitna ng salot, hindi sila naapektuhan, malinaw na proteksyon ito mula sa Diyos. Pinapakita dito na may pagkakaiba ang turing ng Diyos sa kanyang bayan at sa mga sumasalungat sa kanya. So dito naman, application tayo pagsasabuhay. Lagi nating tandaan, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pinili. So gaya ng Israel, iniingatan tayo ng Diyos sa gitna ng kaguluhan. Lagi po nating tatandaan yan. Pangalawa naman po, patuloy tayong magtiwala sa Diyos at sa kanyang salita. Hindi tayo exempted sa hirap kahit po tayo kanyang mga anak, pero may katiyakan tayong iniingatan niya tayo. So yung mga nangyayari po, syempre may mga kalamidad, ganyan. Hindi talaga tayo lahat exempted dahil nakatira tayo dito sa mundo. Pero ang pag-iingat naman po ng Panginoon ay laging nandyan para sa kanyang mga anak. Okay, sinama ko po dito yung Bible verse, mga awit or Psalm 91 verses 3 to 4. Sabi dito, sa panganib at bitag ikay kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Okay, so tapos na po tayo. Bali, mag-pray po muna tayo. Okay, so let's pray po. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Heavenly Father, we come in Jesus' name. And Lord, we thank you, God, again for another, Lord, reading of your word. Lord, salamat sa mga learnings namin ngayong araw na to. Salamat, God, na muling niyo pong pinaaalala sa amin, O God, na ang inyong mga kamay ay palaging nagpoprotekta sa inyong mga anak. Salamat, Lord, na ang favor mo is palaging nasa inyong mga anak, O Diyos, sa inyong bayan, O God. Maraming maraming salamat po. Lord, ano man ang mga nagawa naming kasalanan, Panginoon, patawarin mo kami sa mga naging pagdududa namin, God, patawad po. At salamat, God, na patuloy mo kaming gagabayan, Lord, patuloy mo kaming iingatan, at patuloy nyo kaming minamahal, Lord.
God, we just entrust to you our day. We entrust to you our family, Lord. Guide us all throughout the day, Father. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Okay, so kita-kita po tayo ulit bukas. Please don't forget to like, share, subscribe, and share nyo to sa mga families ninyo, sa mga kaibigan ninyo. Share nyo yung channel natin. Thank you. Bye. God bless you all. Take care.